Hello guys, good afternoon. Kumusta na po kayo? At ito na naman tayo. Dito po tayo sa Santa Ana, Manila. Layo na naman po na narating ko. Kanina pa lang, nagwawalis pa lang ako sa bubong namin. Ngayon, ito na naman ako. Meron lang kaming pinuntahan. At meron lang kausap yung aking may bahay. Dito kami sa lugar ng Santa Ana, Manila. Ayan. Medyo nakablock yung road dito kasi ginagawa yung bridge. Kaya hanggang dito lang kami, hindi na makatagos doon. Pero waiting muna ako kasi nandito yung aking may bahay sa ikausap lang yung kanyang best friend. Yun, tayo naman marami tayong best friend eh. So guys, salamat po sa dun sa mga viewers ko, sa mga followers po. Shoutout po dun sa mga masugid. Yan. Yan, dito kami. Si Dick, shoutout kay Dick. Yan. So, yun po. At may pagkakataon makapag-live ako. Tutuloy natin yung ating content para lubos po ninyo na maintindihan yun. Bakit ba bakit yun ang napili kong content? Kasi hindi naman po lahat ay nakaka-relate pagdating sa aspeto ng Bible. Ayan o. Kasi tayo po, natuto po tayo dahil nakinig po tayo. Kasi ganito po guys, sa mga pagbablog, sa mga pagre-reels, ano po yan eh. Kailangan mo talaga na makinig. Pakinggan yung mga may talento, marunong na hindi natin maisasantabi na mas marunong sila, magaling silang mag-explain. Sila talaga yung mga karapat dapat maging content creator. Pero tayo po, hindi ko sinasabing content creator ako eh. Kasi isa lang po yung ating content creator. Siya po. Siya po yung nagtuturo. Tapos tayo lang po representative. At ano man yung ipagawa sa atin at ipaisip na sa atin na bigyan tayo ng ideya kung ano yung content natin sa susunod na araw, eh ano po, yun ang lalabas sa bibig natin. Kaya po yun. So hindi tayo nangangamba, hindi tayo nalulungkot kung may viewers man o wala, marami man followers o may nakikinig man. Alam niyo po, sinabi dun sa kasulatan na ang pananampalataya ay bunga po ng pakikinig. At makakapakinig ka lang kung merong nagtuturo. So, siguro para sa iba, parang hindi pa ako dapat na o sanay na magturo Pero sa sinasabi natin, nakaka-relate po tayo na naituturo na rin po natin sa iba kahit bahagya lang. Nakapagbibigay tayo kahit na pahapyaw lang. Nasasabi natin yung mga bagay na kahit maliit lang napakikinabangan ng iba. Kaya po yun. So hindi pa ako nangangamba, meron ba nanonood? Meron ba, ilan na ba yung viewers ko, ilan na yung followers, ilan na po yung, so sila po nangangamba, masyadong po sila. Hindi po, kasi ang Diyos naman na nagdadala ng mga right person. Pag tinangkilik po nila ang Diyos, tatangkilikin ka rin nila. Kasi kapag hindi natin kasama ang Diyos, wala po, kahit tangkilikin tayo, saan natin sila dadalhin? Kalimitan po ng iba, halimbawa po, ang mga tao, kalimitan dinadala nila
doon sa kanilang mga grupo, doon sa mga kapwa-tao nila. Hindi po masama yun. Pero dapat po, ang tao, isama nila, dalhin nila sa Diyos. Huwag nilang dalhin sa simbahan. Kasi ang mga tao, minsan nagsasawa ng pumunta ng simbahan eh. Dalhin po natin ang mga tao sa Diyos. Ipakilala po natin kung paano tayo magtitiwala sa Diyos. Yun po ang aking tinuran doon. So, guys, medyo hindi ko man ito mailagay sa reels. Ilalagay ko to sa aking video sa FB page ko. Kasi mas maganda doon. Mailagay yung mahabang long video. Mga long time. Kasi napaka-iksi lang kapag sa reels. Kailangan magbilis kang mag-isip. Nasa loob ng 60 seconds ay ma-i-upload mo yung iyong content. Yun. Kaya dito maganda. Madaling masasabi. Yun. At saka mag-i-enjoy ka kapag ang mga long video. So yun. So pinag-aaralan ko rin ang mga bagay-bagay, kung ano yung dapat, alin yung pwede, alin yung hindi pwede. Kahit minsan man nakakagawa tayo ng mga sa tingin nila may violation kasi napakahigpit po ng Facebook. Napakahigpit ng Facebook. Lalo na po ngayon, dapat mag-akapela na lang. Huwag nang kumuha ng mga tugtog ng iba kasi makaka-copyright daw. Kung sasayaw ka man, sumayaw ka na lang ng sarili mong sayaw na kung wala kang sariling tugtog. Sumayaw ka na lang ng walang tugtog. Kasi kapag ginamit nga raw po yung mga tugtog ng iba, eh syempre, meron pong ano yun, may mga kanya-kanyang pangalan yun. Magkakayong nga raw ng violation. Kundi naman, halimbawa kumita yung video nila na merong kalakip ng music ng iba. So kung kumita man yung video na in-upload, ang mangyayari daw po, nagiging hatian. Mapupunta dun sa isang may-ari ng music na i-copyright niya. Ganun daw ang mga sistema. So nakaka-relate tayo. Kaya naman po, yun, guys, sige lang, tuloy lang yung aral lang ng aral. Kaya naman, sa pag-aaral at pakikinig, yung mas maganda yung pinakikinggan natin, yung may relevant. Ako nga, nakikinig ako doon sa mga magagaling na content creator. Ayun. Kasi nakikreate doon yung, sabi nga raw nila, need ng values, ng moral, at yung papaano yung makaka-inspire sa iba, yung inspirational na motivation. Pero napakahalaga, napili ko dun sa isang sinabi ng content creator, yung moral values. Yan. Yung moral tsaka yung values, napakahalaga po yan. Maging kilalang tao man o hindi kilala, dapat talaga yung values. Kasi totoo lang po, yung moral, yung values, kailangan talagang maipid sa mga bata. Kasi minsan nagsisitandaan na po yung iba. Medyo napakababa po nung tinatawag na moral, yung morality tsaka yung values nga ba. Na isasantabi na yun. Kasi may kanya-kanya na po silang mga pinagkakaabalahan na mga nagawang libro na focus yung ibang atensyon nila dun sa mga bagong libro na kanilang na-adapt. Pero yung talagang oldies na kailangan nilang i-active yung moral at saka yung values. Yun ang maging kailangan na habang ikaw ay nabubuhay, sabi nga raw sa Proverbs, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang pagtanda, di niya ito makalimutan. So yun po guys. Salamat po sa inyong tiwala at panonood. Shoutout po doon sa mga viewers. Salamat po sa inyong pagsuporta. Sinasabi ko na may manood sa wala. Tuloy lang. Hindi tayo nagsasawa. Ang Diyos kasi ay hindi nagsasawa. Sa pangalan ni Jesus. Thank you for watching.